Bingo Plus Panalo! Oh, eto na! Eto na! Buksan ang inyong mga mata, ang mga tenga. Dahil eto na ang Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo! Oras na para magkamit ka ng papremyo mula sa Bingo Plus. Wow! Diba? Wala ka bang pwedeng gawin kundi tandaan lamang ang lucky card na lalabas sa programang Baklitas na kailangan mong sabihin yan mamayang gabi kay Kuya Chico pag sakaling yung ruleta ay matapat sa Baklitas para makuha mo ang 500 pesos na premyo on air, plus kung ikaw masaswertehan na mapili online, may additional 500 pesos ka for a total of 1,000 pesos. Wow! Diba? Wow! So, eto na. Isushoot ko na ang bola. Oh, diba? Ayan. So, ang lucky card para sa programang Baklitas ay King of Hearts. Ulitin ko ulit, ang aming lucky card ay King of Hearts. Ewan ko pa kung hindi mo pa yan naay mo pang matandaan. Wow! Yes, dahil kung hindi mo matandaan, hindi mo nakita at narinig, ikaw rin ang mawawala. Correct. Wow! Ayan ulitin ko lang, tandaan nyo, King of Hearts po ang lucky card na lumabas sa programang Baklitas. Kaya tandaan nyo yung maigi. At kung wala ka pang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone, mag-download na. Pero paalala pa rin natin sa lahat that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Bingo Plus Panalo. At diyan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo! Panalo! Cheers, Miss Baklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Yan! Isang magandang mapagpalang araw pa rin, Metro and Mega Manila, sa mga patuloy pa rin pong nakatutok sa amin sa magandang umaga po sa inyong lahat. Hi, hello mga pangga. Hello. Talagang gusto ko yun. Hi, hello mga bigla pangga. na lang naghang ka na. Hi mga pangga. Baka kung ano masabi ko. Gusto ko yan, di ba? Wow. Pero mare, batiin ko lamang ito, nakikinig daw sa atin. Si Frank Jimwell, Francesca Jewel, Francine Jade. Ayan, ang at saka si Ate Joanne, ang pagbati ay mula kay Kuya Frankie Del Rosario dyan sa Tondo, Manila. Hello, Kuya Frankie. Ayan, batiin lang din natin si diba Jul. Yan yung may yan yung store na may masarap na nagtitinda ng hotdog. Yung Sabi ko sa iyo, Mare, don't start the week with... Sabi niya, gusto kong ulitin ko yung sinabi mo, ha? Sabi niya, di ba yan yung may masarap na nagtitinda? Oo. Yung nagtitinda ang masarap. Hindi, nagtitinda ng hotdog. I-replay mo mamay sinabi mo, ha? Mali yun. Mali, ulitin mo. Yan yung store na nagtitinda ng hotdog. Ng masarap na hotdog. Oo, yun. Oo. Bakit na namang masama doon? Sabi mo kanina, Nako, yung... Sisa! Hihiwalay ang kaluluwa ko sa'yo! Ay, may bago ka na namang i-reels. Naluloka ako sa'yo. Ay, nakabatiin ko lang din si Ginaline, si Irish, si Julius ng Meralco, nakikinig sa atin ngayon. Sa poste ka na naman. Oo. Si Paps yan. Hello. Ayan, sino pa ba? Si Sherlyn, si Tonton, si Jack, ayan, si Fe, ayan, sino pa ba? Ayan, si Paps Jose. Si Ramjin daw. Si Ramjen, hello Ramjen. Shout out sa iyo ngayon na nasa Parola, Binondo, nakikinig sa atin ngayon. Ewan ko rin ba kung anong nakukuha nyo sa amin, pero nandyan kayo nakikichika. Maraming salamat. Oo, at may nakikinig sa atin na live. Tilapia. Ay, kaka sa KMJS kagabi ay nakakamatay daw, pero hindi naman dahil yun ang ulam ko kagabi. Tilapia.
Kasi nga, Mare, sa KMJS, Sabi? may natusok yung paa, pinutol yung paa ng nanay. Dahil? Oo. May bakterya daw yung... Tilapia? Hindi. Yung palikpik kasi syempre galing sa dagat. Hindi daw malinis kung saan kinuha. So natusok siya nung palikpik ng isda? Ay, nako. Panoorin mo na lang yung KMJS. Hindi na magpo-promote yung iba. Bakla ka ng taon. Kala ko kumain ng tilapia ng tegi. Hindi nag-agaw buhay si nanay. Wow. Oy, si Pops Dimar, alam mo, gwapo to si Dimar. Talaga ba? Oo, willing ka bang bumiyahe papunta ng Quezon to see him? Sunduin niya ako. Si Princess eh. Oy, Clarence de Diyos, hello sa'yo. Napakarami ang daming lalaki. Ay, gusto ko rin batiin lahat pala ng in-drive drivers. Hindi ko alam kung bakit kayo nahuhumaling sa mga bakla ngayon. Correct. Hello po sa inyong lahat. Mag-iingat kayo sa biyahe. Si Peter at si Ate Lot nakikinig din sa atin ngayon. Ay, thank you so much. At si Tita Alice, maraming Alicia Balatbat? Hindi mo kakayanin ng Alicia Balatbat. Bakit? Anong pinaalog mo pipicturan sa'yo? ko mamaya ang kanyang paalog. Ay, Tita Alice, bakit ganun? Bakit siya lang? Hindi kasi wala kasi akong bag na nagagamitin. Giniblaban niya ako ng bag na minsan niya lang nagamit. Ay, talaga ba? Deserve mo naman yun. Kasi diba? yung bag ko kasi butas na. Ay, pati daw yung Lala Move Riders nakikinig din. Aba, may happy lang. Dami na natin ditong pre-promote. Di naman nagpaparamdam. Hello mo sa inyong lahat. Yes. Pero Mare, ito nakakaloka. Agree ka ba dito sa balibalita ngayon na si Lito Lapid daw di umano ay tumatanaw ng malaking utang na loob dito sa aktor na si Coco Martin? Akala ko tumambling. Hindi tumbling. Si Lito Lapid, masakit na ang tuhod ni Senator. Kasi diba siya si Ben Tumbling? Hindi siya yon. Siya ba yon? Oo. Si hindi Ben parang Tumbling. si ano siya, di ba? Yung ano ba yung ginagawa? Siya ba yun? Tama ba? Hindi siya yun, ate. Di ba? Hindi siya yun. Nasa dulo ng dila ko kung ano yung dating... Iliwa mo, ipapasel ko. Baka mabuo. Parang ganyan din sinabi ko. Ang ganda ng ngipin mo. Teka, iluluwa ko. Marami nagsasabi ngayon na napakaswerte pa rin. Si Lito Lapid ang Ben Tumbling. Tama ako dahil... Siya ba? Hindi, si Dante Barona yun. Yung tumalon niyan sa San Juanico Bridge, di ba? Si Dante Barona yun. Huwag kang invento. Si Nardong Ben Putik. Diba? Si Jimbo yun. Hindi ano yung burak yun? Uy, bad ka. Ang tao'y nanggaling sa clay. Wow. Tama na! Si Jimmy, hindi na tayo natapos. Si Jimbo, hindi putik yun. Burak ang tawag. Don't insult your co-DJ. Susuntokin kita sa tagiliran. Alam mo, para akong may anak dito. Saway ng saway. Marami ang nagsasabi ngayon na napakaswerte pa rin ng veteran actor, star na si Lito Lapid. Dahil nakapasok siya sa top 12 bilang Miss Universe Philippines. In fairness. Pumasok sa evening gown. Sa top 12 ang senator na si Senator Lito Lapid sa 2025 midterm elections. Siya lang yung celebrity Eto na nga Mare, prinoklama na ng Commission on Election o COMELEC ang 12 kandidato na nanalo sa senatorial race kung saan nangunguna. Nangunguna nga si Bongo, Senator Bongo, sinundan naman ng ipinagyayabang ni Zara na pinsan niya daw na si Bam Aquino. Nako atse, wag ganon. Ang daming dyan. Nako, buti lang di ka nabidyuhan ate ko. Si Ben Tumbling at Leon Guerrero. Leon Guerrero yung ko. Kasi si Leon Guerrero yung sumasakay sa kabayo. Yun na yung pelikulang ginawa niya pero si Lito Lapid pa rin yun. Yes. Nasa ika-11 na pwesto na si Lito Lapid, Mare. In fairness swertihan na lang yun, Mare. Diba pa ang pinakahuling pumasok na sa Lucky 12 na huling tinawag wild card. Sino? Senator Amy. Diba? Yun talaga ang muntik na. Hindi ang layo naman nung 13. 1 million mahigit. Sino yung ika-13? Si Ben Tulfo. Tapos ika-14 si Bong Revilla. Wow. Diba? Wow. May mga nagkukomento naman, Mare, na si Coco Martin daw ang nagdala sa veteranong actor star dahil nga sa Batang Quiapo. Lead star din ang nangampanya
kanya at nag-endorso sa kanyang kandidatura, Mare. Oo. Na nasaksihan mo nung kayo'y nagkiinuman sa reto. Wow. Matagal nang magkasama si Coco Martin at Lito Lapid, Mare, sa FPJ ang Probinsyano at Batang Quiapo. Kaya naman hindi maitatanggi na super close nilang dalawa para mag-ama nga ito, Mare. Hindi, totoo naman. Oo. At marami naman nagtatanong kung ano-ano nga ba ang magagawa ni Lito Lapid. Diba? Hindi natin malalaman, diba? Tumambling ng tumambling. Sa mga hindi pa masyadong aware, Mare, ilang dekada ring naglingkod sa bayan ang veteranong aktor. Taong 1992 nang maging vice governor siya ng Pampanga at nanalong governor ulit noong 1995. Una siyang naging senador noong taong 2004 at na-re-elect noong 2010. Pagkatapos nito ay tumakbo siya bilang alkalde ng Angeles City, Pampanga noong 2016. Pero nalot-lot unfriend at nanalo kasi noon si Edgardo Pamintuan. Ngayon, Mare, ang chika ng mga netizen, ito kayong pag-endorso ni Coco Martin, since dito ay parang sinasabi ng mga netizen na parang tumatanaw ng utang na loob itong si Lito Lapid. Nangangahulugan kaya ito na sa darating na eleksyon ulit, ito namang si Coco Martin ay parang tatakbo? Hindi yung niya yun gagawin. Bakit? Kasi kumbaga parang siya naman, kumbaga maraming beses na kasi tinanong niya na in defense naman kay Coco. Kasi may mga friends din tayo na dikit sa kanya. Never daw pala niyang na ano yun. May mga naghihikayat sa kanya. Actually, itong eleksyon na to, na tumakbo nga siya since ang daming artista nga tumatakbo. Isa lang daw sinabi ni Direk Coco. Ano? Hindi ko linya yan eh. Oh. Ganyan din ang sinabi ni Willie Rebillame. Ay, bakit ang nagagalita ngayon? Diba? Diba may pagsabi pa nga daw na pinag-iisipan na daw niya kung itutuloy pa nga daw niya yung pagtulong. Yan ang mga lumalabas daw ngayon. Ay, mali yan. Diba? Sasabihin ng mga tao. Maling-mali yan. Pero yun na nga, as in talagang pagdating naman din, sabi nga ng ilan, diba? Ibig sabihin lang nito, Coco Martin is a good endorser. Yeah. Diba? Ibig sabihin lang, iniidolo siya ng mga wholesome na mga tao na talagang, alam mo yun, hindi porkat may, kasi may mga artista naman na nag-endorso din ng politiko, pero diba, lot-lot. Yes. Diba? Ilan pa yon? May isa pang diba? May isang party list, tapos may isang senator, pero na lot-lot and friends, diba? Tapos, yung inendorso ng mga kasama, nanalo. Oo nga, ate. Diba? Paano yun? Baliktad. Diba? Pero yun na nga. As in, ibig sabihin lang nito, yung kumpiyansa ng mga tao kay Coco Martin, kaya nahinganyo din niya na iboto si Lito Lapid. Oo. Diba? Hindi dahil sa kung ano man. Ibig sabihin lang nito, baka maganda rin kasi yung samahan nila sa Batang Quiapo. Naramdaman talaga ni Coco na totoong tao siya, na dapat tulungan. Correct. Natutusin, siya lang yung wala masyadong advertisement, diba? Oo. Siya lang wala rin masyadong parapernalya. Kumpara dun sa ibang mga senador na nagkalat sa ang sulok ng, alam mo yun? Yung mga nagsasabi ng ingat kayo sa biyahe, nagbunga naman. Oo. Diba, Senator Camille Villar? Oo, yan. Oy, nga pala ha, sa mga nagtatanong, kasi sinabi, diba, laging binobroadcast ng mga social media icons, ng mga netizen, yung tungkol sa problema sa prime water. Sinabi ni Senator Camille Villar na open naman daw po siya kung sakasakaling imbestigahan ang prime water sa mga nangyayari. Ayun naman pala. So, ibig sabihin lang nito, diba, willing siyang ayusin kung may problema. Yes. Kung may dapat, Mari, kasi senador na siya. Kung may problema, ihain niyo yung reklamo para aayusin nila, diba? Na nakakaloka. Ay, but anyway, ayan si Jan Latorre. Kasi kanina pa siya nagme-message sa akin. Talaga sabi ba? Niya, oo. Pabati daw ng kanyang misis. Ano nga ba pangalan ng misis mo? Paano ko nga ba ito malalaman? Ayan, maghihintay kami kung anong pangalan mismo, i-comment down below mo Sabi na lang. Sabi ni Rhea Saiton, parang wala ng tiwala mga utaw kay Kuya Will. Ay, hindi naman siguro sa walang tiwala, diba? Manindot na tanan. Uy, parang iba yung tunog ate. Oo. Hindi namin naintindihan. Oo nga. Parang maano ko. Masususpende ako pag binasa ko ulit yan. Alam ko yung nindot sa Kanindot.
Oo, sa Bisaya ay Kaganda, hindi diba? naman bastos. Ang maganda. Oo. Diba? Kanindot ko. Oh, yeah. Mrs. John Leona Lapan daw ang pangalan. Oo, yun ang pangalan. Mrs. ano? Mrs. John Leona Lapan. Ayan. Oo. John Leona Lapan. Ayan nga. Hello po. Magandang umaga. Mananghalian daw po tayong lahat. Sabi. Pero tungkol sa pagtanaw ng utang na loob, tama nga naman yon. Kung nakuha mo ang isang bagay dahil nga isang tao ang tumulong sa'yo, organisasyon, di ba? Hindi naman masama na tumanaw ng utang na loob, lalo na't mga Pilipino tayo. Correct. Tsaka isa pa, di ba? Nakakaloka. Dahil nung panahon ng kampanya talaga, diba? Kahit pa sabihin mo kung may arrangement man sila kung anong bayaran, parang feeling ko hindi siya nagpabayad ng ng pagsama sa kampanya. Ang chika nga, hindi daw nagpabayad si Coco Martin kasi parang tatay niya na to eh. Correct, diba? Na talagang sinamahan niya. Diba ngayon sa Recto, yung kinikwento ko sa'yo, nagpulasa ng mga nag-iinuman sa Recto. Pero dumaan sila. Ang chika ng mga netizen ngayon na yun at naluklok na si Lito Lapid. Hindi naman sapat na ikaw ay senador, hindi sapat na senador ka. Pero hindi sapat na sikat ka lang. Correct. Ano ang kaya mong gawin at amyendahang batas ngayon nasa Senado ka na? Well, malalamat masusubukan nating lahat yan. Hindi ba? Sino ba yung mga pasok sa 12, Mare? Isa-isahin natin. Hindi ko kabisado. Oo. Hindi, basta si Bongo, alam ko, number 1. Pangalawa, basta 12 sila. Uy, si Erwin Tulfo nakapasok. Yes, Erwin Dalawa Tulfo, na silang senador. Si Bato de la Rosa, Ping Lacson, Tito Soto. Yes. Pasok. Tapos, Bongo. Marcoleta. Oo. Diba? Kiko Pangilinan. Bam Aquino, number 2 pala yun. Oo. Kasi sumusunod siya kay And the rest is history. Hindi, si Rodante Marcoleta. Oo nga, nabanggit ko na. Sino pa ba? Tapos Senator Amy Marcos. Camille Villar. Diba? Sila yun eh. Oo. Tapos sila, yun, nabanggit na natin. Halos lahat. Diba? Correct. Congratulations po, muli po, diba? Yes. Naway ibigay nyo muli, ibalik nyo sa taong bayan yung botong pinagkatiwala nila sa inyo na mapapabuti ang kanilang kalagayan. Correct. Diba? At sana po ay kayo po ay maging daan upang lang sa ganon ay mapanagot ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Truly, hindi ba? Oo. At least dalawa na ang Tulfo brothers na nasa loob. Nakakaloka. Ikaw ba ay aware na itong pagkakaroon daw ng Tulfo brothers na dalawa sa sa Senado ay parang political dynasty. May mga anti-political dynasty. Hindi naman political dynasty. Kung talagang alam naman natin na lagi sila puro public service yung ginagawa Hindi nila. Nga. Ang political dynasty ay pagkakaroon ng dalawang kamag-anak. Diba yung mga ganun? Feeling ko naman hindi. Tapos dalawa na rin ang bilyar sa Senado, no? Isang tahimik lang at saka isang palabati na mga bumabiyahe. Nila, diba? Wala na. Lot-lot nga siya sa diba? Oo. Sa Las Piñas. Wow. Oo. Wow. Na ay lumusot si Inday. Cheers lang po Senator Chinchan. Cynthia Villar. Hello po. Hoy, mabait yan. But anyways, mga banggayan, tama na muna. At sumisilip na si Gandang Kara. Oo. Diba, sumilip na si Gandang Kara. Wow. Oo. Anyways, mga bangga, maraming salamat po sa inyong pagkantabay. Muli po magkarinigan, magkapanooran, magkatsikahan tayo bukas para sa Baklita sa Woo! Muli po ako sa Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po ay nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!